Hello mga kahayahay, nandito na naman ang lakwatsero at lakwatsera na may balak na naman maglakwatsa. Joke lang, hindi po kami maglalakwatsa kasi ngayong araw po ang schedule ng aking prenatal laboratory. Nung last time kasi na nagpa-check up ako sa aking OB ay ito yung advice niya sa akin na ako daw ay magpapalaboratory para sa susunod na pagbabalik ko sa kanya for the following check-up ay ma-advise niya sa akin kung anong mga gamot or vitamins ang kailangan. At syempre this time, 13 weeks na si Baby Hayahay. Medyo malapit lang nga pala mga kahayahay yung pupuntahan naming clinic para sa aking laboratory. Siguro mga more or less 1 hour lang yung biyahe namin ay nandoon na kami. Ito nga ay medyo tanghali na yung aming biyahe kasi nga ang hirap ko talagang gumising sa umaga. Tapos ang hirap ko pang makaget over sa aking morning sickness. Kaya nga sabi ko dito kay Honey Labs, Honey Labs, kaya mo pa ba akong pagtiisan? Ay kung hindi na, ibabalik na kita kay mama mo at bahala na si kumpare mo sa akin. At ito na nga mga kahayahay, dumadaan na kami dito sa tinatawag nilang Kili Road. Bakit tinawag itong Kili Road? Kasi dito sa lugar namin, napakalakas talaga ng hangin, sobrang lakas. At kapag dumaan ka nga dito mga kahayahay, kailangan ikaw ay prepared at kailangan mabagal, sobrang bagal ng patakbo mo dahil isang pagkakamali mo lang sa lakas ng hangin ay ihahampas ka talaga dyan sa bakod na yan. Barbed wire pa naman yung bakod na yan. Nung last time nga mga kahayahay na dumaan kami dyan ni Honey Labs nung buwan ng January, kasagsagan talaga yun na malakas ang hangin dito sa lugar namin. Doon sa part ng road na yon, hindi mo talaga ma-predict kung saan galing yung hangin, hindi mo mawari kung galing ba sa kaliwa o sa kanan. Yung hangin doon para bang may kasamang ipo-ipo, kailangan prepared ka talaga kasi minsan darating siya hahampas siya sa inyong motor na sobrang lakas na para kang tatalbog doon sa gilid at ihampas ka doon talaga sa bakod. Marami na ngang nadisgrasya doon mga kahayahay, lalo na yung mga buwan ng January, February, malakas yung hangin, ay marami talagang nadisgrasya, lalo na yung mga baguhan na dumaraan doon at hindi pa familiar doon sa lugar na yon. So ito na nga mga kahayahay, malapit na kami doon sa clinic na aming pupuntahan. So yung clinic pala na yun mga kahayahay ay private. Alam naman natin, basta private ay may presyo talaga. Yung unang decision ko kasi mga kahayahay, gusto ko sana sa public para makatipid-tipid nga. Yun nga lang, nung nabalitaan ko na sa public pala dito sa lugar namin, ay grabe talaga daw ang pila. Pag pupunta ka ng alas 6, ma-accommodate ka daw ng mga alas 2 o alas 3 na ng hapon. Dahil mahaba daw talaga ang pila, lalo na kapag araw ng check-upan ng mga buntis. Kaya sabi ko talaga dito kay Honey Labs, hindi ko kaya ang ganun katagal na pila dahil sigurado hindi pa ako nakukuhanan ng dugo, ako'y nahimatay na at nadiretsuhan na akong confine. At nandito na nga kami mga kahayahay sa clinic at yun, hindi ko inaasahan ang magiging resulta ng aming lakad. Wala mga kahayahay, bigo kami sa aming unang lakad. Mali ang fasting. Dapat ay alas 7. Nandito na dapat kami kasi dumating kami dito mga 9 na yata. So mali, babalik kami bukas. So ayun nga mga kahayahay, mali pala yung oras ng aking pag-fasting para sa aking blood chem. Nag-fasting naman ako, kaya lang mali pala yung oras. Dapat pala ay 7 exactly, before 7 ay nandoon ako sa clinic. At yun nga, binigyan nila ako ng information para bukas sa pagbabalik ko ay okay na. Dahil nga alas 7 pa kagabi mga kahayahay yung last meal ko, tapos ngayon ay parang 9:30 na, ay sobra na talaga yung gutom ko. Kaya ito, nagaya ako kay Honey Lab, sabi ko libre niya ako sa Jollibee at ako ay kakain na, sobrang gutom na talaga. Sabi ko nga dito kay Honey Lab, treat niya ako ng Jollibee kasi si Baby Hayahay ay nag-crave ng Jollibee at matagal-tagal na rin talaga ako bago ako nakakain ng Jollibee. Kaya nga ito, pagpasok ko dito sa Jollibee, hindi ko alam na ipapapindot-pindot pa pala bago ka makakain. Last time kasi nung kumain ako ng Jollibee, pumila lang naman ako sa counter, nagbayad. Ayun, nakakain na. Mabuti na lang at mabait itong si kuya na nasa likod ko at willing siyang mag-assist sa akin kung ano yung pipindutin ko. Tapos itong si Honey Labs ay sobrang bait din. Sabi niya sa akin kung ano daw yung gusto ko ay pipindutin ko lang daw. Kahit ilan daw yung pipindutin ko, basta gusto ko at kaya kong ubusin ay di for the go. Ay, pagkasipag ko pa naman magpipindot sa ganitong nagkakarate na si Baby Hayahay sa tiyan ko. Ito nga, after kong magpindot-pindot, ay si Honey Labs na yung magbabayad sa counter at siya na rin ang kukuha ng aming pagkain. So ayan, nag-order pala ako mga kahayahay nitong dessert, burger, tsaka itong spaghetti and chicken. Sabi nga ni Honey Labs kung kaya ko daw yun ubusin, ay tingnan natin mamaya.
So ayun mga kahayahay, tapos na akong kumain o kayo na ang humusga kung kinaya ko bang ubusin yung mga pinagpipindot ko kanina. Eto nga mga kahayahay at meron na akong tamang impormasyon sa pagpa-fasting para bukas sa aking blood chem. Kaya sobrang bait din nga nitong Honey Labs ko. Ayun, ipinagluto niya na ako ng aking hapunan. Sabi niya sa akin, kailangan ko daw kumain sa tamang oras at para daw ako ay makapagpahinga ng maaga at baka daw ako ay napagod. Ay sabi ko din man nga sa kanya, hindi naman ako gaanong napagod sa biyahe at malapit lang din naman yung ating pinuntahan. Ay kaganda man nga ng sinagot niya sa akin. Sabi niya sa akin, hindi daw talaga ako napagod sa biyahe. Totoong napagod daw talaga ako doon sa pagkain na kinain ko sa Jollibee. So ito na nga mga kahayahay ang aming pagbabalik. So ngayon ay medyo inagahan na talaga namin ang biyahe. At kailangan nga bago mag alas 7 ay nandoon na dapat kami. Ito nga mga kahayahay, habang kami ay nagta-travel, nakakita kami ng rainbow. Napakaganda niya kasi nga sunrise tapos may rainbow ay kaganda man din. Sabi ko nga kay Honey Labs, tingnan mo yung rainbow, ang ganda, parang kasing ganda nung angkas mo. At dito na nga kami mga kahayahay sa clinic and this time ay maaga talaga kaming nakarating. At ito nga mga kahayahay, waiting na ako para kuhanan ng dugo at syempre para din sa aking urinalysis. At dahil 10 AM pa bago makuha yung result ng aking laboratory ay ito kami ni Honey Labs na ikot-ikot muna kami dito sa palengke hanggang sa nakakita ako ng taho. Sobrang saya nga sa feeling mga kahayahay nung nakakain ako ng taho kasi ito talaga yung unang-unang hinanap ko nung first month ng aking pagbubuntis, ang taho. Ito yata yung matagal ko nang pinaglihan na ngayon ko lang nakain. So ito nga mga kahayahay, 9:30 pa lang nakuha ko na agad yung result. Sabi ko nga dito kay Honey Labs, umuwi na agad kami kasi nga parang napasobra yata yung kain ko kanina ng taho at parang gusto nang lumabas. Ito nga mga kahayahay, nung pauwi na kami ay napadaan kami dito sa Island View Resort at sa ganda naman ng resort na ito ay nakalimutan ko talaga ang epekto ng taho. Tingnan nyo naman mga kahayahay, nakakatanggal talaga ng stress itong view dito sa resort. Pero yung nagamodel ng view ay parang nakaka-stress, sabi daw ni Honey Labs. Paano hindi siya ma-stress mga kahayahay? Ay sabi ko sa kanya, gawin natin yung kagaya sa Titanic, yung kay Jack at Rose, kunyari nasa barko tayo, kaya idipa mo din nga yung iyong kamay, ayun, na-stress siya. Hindi siya na-stress doon sa padipadipa, na-stress siya doon sa pagmumukha ko dahil sabi niya ang layo daw sa pagmumukha ni Rose at ni Jack. Ito pa mga kahayahay, nadagdagan pa yung stress niya kasi hindi niya alam ako pala ay nag-order ng halo-halo. Sabi niya sa akin, hindi pa nga daw nalabas yung epekto ng taho na kinain ko kanina ay may kasunod na naman. Sabi ko nga sa kanya mga kahayahay, huwag kang mag-alala, dadagdagan ko yung stress mo kasi ako ay kakain, ikaw lamang ay titingin. So ito nga mga kahayahay, 2 days muna ako nagpahinga after nung ako ay nagpa-laboratory. Then after nung nag-travel ulit kami ni Honey Labs papunta dito sa aking OB para sa aking prenatal follow-up check-up. At para na rin sa magiging advice niya sa akin base doon sa aking laboratory results. At yun nga mga kahayahay, base doon sa result ng aking laboratory ay mayroon pala akong UTI at mababa din yung aking hemoglobin. Kaya niresetahan ako ni doktora ng pang-UTI na gamot at para din sa aking hemoglobin. At ito nga mga kahayahay, bago kami umuwi, ang lakwatsero at lakwatsera nga naman ay dumaan muna kami dito sa Mindoro Heritage na kung saan dito nakalagay yung mga kasuotan, mga kagamitan at lahat ng impormasyon tungkol dito sa katutubong mangyan ng Mindoro. At bawal daw nga mag-video-video dyan mga kahayahay sa loob ng Mindoro Heritage kaya hanggang picture-picture na lang talaga kami ni Honey Labs.